Hallelujah. Obviously po, ang topic po natin is about the kingdom of God in a wider picture kasi mayroon pong mga bulag na pinapadescribe po ang mga bulag na ito kung ano ang masabi nila sa elepante. Nasusundan niyo po ba ako? Kaya kaso lang sila'y bulag, so inakay sila at pinapahawak sila doon sa elepante. Sabi ng isa, okay, each of them described the elephant according to the portion they were holding. So yung isa na inakay, hinawakan niya yung paa ng elepante. Sabi niya, ang elepante ay parang isang puno na medyo maliit sa ibaba, pero habang tumataas, lumalaki. Kasi yung paa ng elepante ang nahawakan niya. Nasusundan niyo po ba ako? Yung isa na nakahawak sa, ano bang tawag doon? Trunk o nguso o whatever. Ang ilong ata, hindi yung malaking ganun eh. Trangka. Sabi ko nga, trunk eh. Yung isa na nakahawak sa trunk, sabi niya, ang elepante ay parang tubo na medyo bumabaluktot or flexible, na parang yung tubo ng vacuum. Kasi yun ang nawakan niya. Bulag siya eh. Yung isa naman na nakahawak sa buntot, sabi niya, ang elepante ay ganito, parang lubid na nakalawit, pero sa ibaba medyo makapal-kapal yung balahibo. Kasi yun nga ang nahawakan niya. Nasusundan niyo po ba ako? So, ang mga bulag na yun ay nagkaroon ng description sa elepante ayon doon sa nahawakan nila. Bulag sila eh. Hindi nila nakikita na ang trunk pala, ang buntot pala, ang paa pala ay part lang ng kabuuan ng katawan ng elepante. Nasusundan. Sa hapong ito, hindi natin titingnan ang kingdom ng Lord in just one aspect, kundi titingnan natin ito sa kabuuan nang sa ganon. Hindi natin masabi na ang kingdom ng Diyos ay tenga, ang kingdom ng Diyos ay buntot, ang kingdom ng Diyos ay trunk, ang kingdom ng Diyos ay paa, kundi titingnan natin ang kingdom ng Lord in a wider picture. Amen ba? Amen. Masyado kayong seryoso Okay. Ang aim natin sa topic na ito is for us to grasp the truth and power of the kingdom of God. Amen? Paano ba Tagalogin ang mag-grasp? Mahawakan, talagang Basta naiintindihan niyo naman siguro yung mag-grasp. Nang sa ganun, pag nag-grasp natin, nahawakan natin ng mahigpit ang katotohanan na ito, hindi basta-basta mauga yung ating pananampalataya sa kingdom ng Lord. Bakit? Kasi hawak natin ang katotohanan. Amen. Okay, so mayroon akong ilang puntong bigyan pansin dito sa ating binasa. Una, the kingdom of God is like a mustard seed. Kumbaga, kaya siya gumagamit ng talinghaga para lalo nating maintindihan ang katotohanan sa isang bagay na kagaya ito sa paghahalin ng Diyos. Amen ba? Madalas tayong gumagamit ng illustration, maging si Jesus man gumagamit ng illustration para maintindihan natin ang katotohanan at madali nating maalala. Nasusundan niyo po ba ako? Okay. Smaller than all the seeds of the earth, ang mustard seed. Nakakita na ba kayo ng mustard seed? Amen. Sino dito nakakita ng mustard seed? Para doon sa mga hindi pa nakakita, ipakita ko sa inyo. Ganyan lang po ang mustard seed. Ang liliit. Kaya sabi niya, ang mustard seed na ito ay pinakamaliit sa lahat ng Bisaya ako nito, buto. Liso sana sabihin ko eh. Sa Ilonggo, mapapasama ang yung iliso. Okay, so, ganito lang kaliit ang seed ng mustard seed. Kaya nga sabi ng Lord is, pinakamaliit ito sa lahat ng seed. Nasusundan niyo po ba? Okay.
bagamat ito'y napakaliit, maging ang paghahari man ng Diyos in the beginning, it seems weak or small. Naintindihan niyo po ba? Tandaan natin na ang tinutukoy mo dito ay kingdom ng Lord, or itong church man na ito ay part ng kingdom ng Lord, o ano ba mang church, o ano ba mang pinagharian ng Diyos. Ito'y nag-umpisa lang na una na mahina, maliit, parang walang kwenta, pero ganyan kung mag-umpisa ang kingdom ng Lord. Amen. May mga tao tayong nakikita umaatin sa church, parang hindi gaano ka-attentive sa pakikinig ng Word of God, pero nung umpisang pinagharian siya, ganoon, pero nung tumagal, kamukat-mukat, naging pastor na. Amen? Okay. Sabi nga ng Luke chapter 12, verse 32, maging si Jesus Christ man, sabi po niya sa flock, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Tinutukoy po niya dito ang community of believers, ang church, ang kingdom na little flock lang ito nung una, pero sabi niya, do not fear because it is God's pleasure to give the kingdom. Nasusundan ba? Okay, pa-explain ko pa ng gusto yan. Ang paghahari din ng Diyos sa buhay natin or sa isang bansa, sa isang pagtitipon, sa isang local church, it seems to be of no capacity. Balik. Kung ito ang titingnan mo, parang wala siyang kakayanan, parang wala siyang kinabukasan, ang liit. Ganyan kung mag-umpisa ang paghahari ng Diyos. Gets ba? Okay, maliban pa po dyan, it might seem powerless, nasabi ko na, size-wise, it's inferior than all other seeds. So, huwag po natin titingnan ang paghahari ng Diyos sa kasalukuyan, lalo kung nag-uumpisa pa lang, because at the beginning, ganyan talaga ang umpisa ng paghahari ng Diyos. Naalala ko nga nung ako'y unang umattend ng prayer meeting, although masabi kong hindi born again ang church na yon, palibhasa kasi ako'y nag-drive ng tricycle namin, sa Bisaya ay tricycle, edi obligadong pumatay ng prayer meeting si Brother Edmond kasi ako ang driver ng tricycle namin. Feeling ko parang mga baliw ito, sasayaw-sayaw, sisigaw-sigaw, mamaya nagtatawanan, tapos pag nag-worship, nag-iiyakan, ano ba ito? Ang corny-corny. Hindi ko nga lang ma-refuse yung mama ko na hindi ko ipag-drive kasi medyo kahit papano may kabaitan naman ako na kahit konti noong ako'y loko-loko pa. Kaya ganoon lang nag-umpisa ang paghahari ng Diyos sa aking puso hanggang sa sabi ng coordinator ng prayer meeting sa probinsya namin, sabi niya, Sister Daddy, itong anak mong si Brother Edmond ay magiging future disciple namin. Sabi ko, ano ba ito? Prophecy o loko-loko? Sa totoo lang, nung after ng graduation, nag-take ako ng board exam, nirigaluhan ako ng mama ko or binilhan ako ng mama ko ng telang yung tela na pang ganitong pantalon, tinapon ko. Sabi ko, bilhan mo ko Levi's 501. Ang tuwa ko siguro. Pero pag uwi ko after board exam, hinanap ko yung tela na yun, pinatahi ko kasi nagkaroon ako ng desisyon na hindi ako magtrabaho sa ospital, kundi mag-full-time preacher ako sa gawain ng Lord. Amen. Maaring sa mga bawat isa sa atin, hindi natin ma-appreciate, hindi mo ma-visualize, hindi mo makikita ang potential ng bawat isa, pero huwag mong titingnan yan. Ganyan ang paghahari ng Diyos. Nag-umpisa lang sa isang budil or kagaya ng budil ng mustasa. Amen. Baka magtaka kayo, ilang taon mula ngayon, si Brother Rodi nagpipreach na. Oh no.